Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito pong nangyayari sa survey po, sa trust rating po ng survey ng Vice President at ng Presidente, bumaba po yung trust rating ni VP Sara. Pero dito sa balitan to, mas hina-highlights kasi nila. Kung papansinin ninyo kung ang hina-highlights nila ay yung pagbaba daw ng rating ni VP Sara, pero hindi nila pinapakita kung sino ba yung mas nangunguna o sino yung mas pinagkakatiwalaan pagdating sa trust rating. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to para mas mahimay po natin kung bakit, kumbaga, bakit sa tingin natin mas hina-highlights nila yung pagbaba ng rating kaysa kung sino yung mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Posible umanong nakaapekto sa buwabang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte ang pagbansag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela. Narito ang aking report. Malaki ang ibinaba ng approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong quarter ng taon base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Mula sa 69% noong Hunyo, bumagsak sa 60% ang mga approve sa performance ni VP Sara nitong Setyembre. Pati ang bilang ng mga nagtitiwala sa bise, bumaba rin. Ang dating 71% nabawasan ng 10% at naging 61% na lang noong nakarang buwan. Ang pagbaba ng ratings ni VP Sara malinaw umanong epekto ng pagtawag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela matapos niyang makipagbangayan kaugnay ng pagbusisi sa budget ng Office of the Vice President at DepEd nung kalihim pa siya ng ahensya. Ayon yan sa chairman ng Political Science Department ng UST na si Professor Dennis Coronacion. Nagtuloy-tuloy yung pagbanat sa kanya ng mga members ng House hanggang tuluyan na nasira yung kanyang kredibilidad. Ang gustong palabasin ng Kongreso doon ay corruption na Vice President official. The member Which is totoo naman yung sinasabi nitong political analyst na to. Yung nga lang medyo hindi maganda yung naging pahayag niya. Dahil nga sa sinabi niya na pagiging corrupt official daw. Pero yung kasi yung talagang gustong i-portray kasi ng mga miyembro ng House of Representatives, 'di ba? So malaki talaga yung naging epekto noon nung nangyaring budget deliberation. Kasi nga ang pinaka-hina-highlights lang nila doon yung bakit kumbaga ano yung naging inasal daw ni VP Sara. Pero kung titingnan, panonoorin nyo yung mga budget deliberation, sino ba yung mas nauna na nag-a-attitude? Diba? Kitang-kita nyo naman kasi may pamumulitika talaga nangyari. Unang-una, bakit yung OBP lang, yung talagang binubusisi nila ng todo tungkol dun sa confidential funds. Pangalawa, confidential funds ngayon, di ba? So, napilit nila yung COA na ilabas kung saan ginamit ng OVP yung kanyang confidential funds, which is dapat nga confidential, di ba? Isipin nyo parang PIN ng ATM, confidential yan na dapat ikaw lang yung nakakaalam at hindi mo pwede i-broadcast. Pero napilit ka na ipaalam kung ano yung number, kung ano yung PIN number ng ATM mo. Di ba? So, na-broadcast. Doon pa lang, makikita nyo na talagang may halong pamumulitika. Na talagang naka-apekto naman talaga doon sa ni VP Sara kasi pinalalabas nila na yung confidential funds ginamit daw sa hindi maganda dahil nga nagkaroon daw ng notice of disallowance na kinlaro naman ng COA na hindi naman ibig sabihin na may notice of disallowance is na misuse na yung paggamit ng budget. So, clear din naman ng COA na naaayon naman yung ginawang paggastos doon sa 125 million na confidential funds. So, makikita nyo lang talaga doon na yung pinaka-purpose
kung bakit gigil na gigil itong mga kongresista natin na tanungin o busisiin yung budget ni Vice President Sara Duterte, dahil sa pamumulitika. Na isipin nyo nga bakit yung confidential funds ng ibang ahensya ng gobyerno sa presidente, hindi naman nila binusisi. Pero bakit ang Vice President talagang halos lahat ng mga kongresista talagang parang mga nauulol na nag-uunahan pa para makapagtanong, para mabusisi yung budget ni VP Sara. So, talagang malaki naging epekto nun kasi nga pinamumuka ng mga kongresista natin na si Vice President Sara Duterte ay isang corrupt official. Dahil nga lagi nilang bukang bibig yun na ginamit yung 125 million sa loob lang ng 11 days. Pero hindi nila nakita na yung DPWH gumagastos ng 1.4 billion pesos per day. Diba? Isipin nyo yun 125 million lang ang ginastos ni VP Sara na dapat naman talagang gastos kasi budget yun Pero nilagyan nila ng kulay kasi 11 days lang nagastos lahat yung 125 million. Pero yung budget ng DPWH na 1.4 billion para sa flood control project, in 1 day lang yun inuubos ng DPWH. Pero ang mga kongresista natin, kain bubog. Of the House have succeeded, and it reflects on the survey ratings of the Vice President. Posibleng nakasira din daw kay VP Sara ang pagmamatigas at pangiisnab niya sa mga pagdinig ng Kamara. It has not worked in your favor kasi lalo pang na-reinforce yung tawag sa kanya ng isang congresswoman natin na Shai Bratinela. Buwabari ng mga numero ni Pangulong Bongbong Marcos pero hindi ganoon kalaki tulad ng kay VP Sara. Mula sa 53% noong Hunyo, 3% ang ibinaba ng approval rating ni PBBM, habang 2% naman ang nabawas sa kanyang trust rating. Posibleng nakaapekto raw sa kanyang imahe ang iba't ibang issue sa bansa. Pero kung iisipin nyo, sino pa rin ba yung mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan? Ang trust rating ni VP Sara, although bumaba, still, siya pa rin yung pinakamataas sa dalawa. So si VP Sara, 60% po yung kanyang trust rating, samantalang si Bongbong Marcos is 50% lang. Isipin nyo presidente to, pero mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan yung Vice President. Yung presidente natin na siya yung supposedly nagpapalakad o nagpapatakbo ng ating gobyerno, 50% lang yung naniniwala sa kanya na kaya niyang patakbuhin ng gobyerno natin. Pero pagdating kay VP Sara, mas siya ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan na mas pwedeng maging presidente kaysa kay Bongbong Marcos. Hindi ba kayo nag-iisip nun? Di ba nakakatawang isipin? Halimbawa, na sa isang kumpanya, sa isang fast food, di ba? Siyempre, may nagpapalakad yung isang manager, tapos susunod may mga assistant manager. So parang lumalabas dito, mas yung mga kasama niyang mga service crew is may tiwala pa doon sa assistant manager kaysa doon sa manager. Mas sinusunod pa ng mga service crew yung assistant manager kaysa doon sa manager. So ganun nangyayari sa atin ngayon. Na mas konti yung naniniwala kay Bongbong Marcos kaysa kay VP Sara. Pero ang ina-highlight sa balita, kitang-kita niyo naman nasa bungad ng balita, bumaba yung trust rating ni VP Sara. Pero kung titingnan nyo yung kanilang percentage pagdating sa trust ratings, si VP Sara 60%, 50% lang si Bongbong Marcos. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit talagang pinagpupursigihan nila na sirain yung kredibilidad, yung image ni Vice President Sara Duterte. Dahil alam nila na ngayong midterm election, malaki pa rin yung magiging impluwensya ni VP Sara. At kung makakuha na impluwensya si VP Sara, mukhang mahihirapan silang mapa-impeach si VP Sara. Siyempre, kung may makukuha supporter pa rin si VP Sara,
hindi magtatagumpay yung impeachment complaint. So tandaan po ninyo, number games po yung impeachment. So kailangan magkabutuhan diyan. Kung mahahati yung supporter o yung mga sumusuporta sa Kongreso, malamang sa malamang hindi matutuloy yung impeachment. So kung hindi matutuloy yung impeachment, magtutuloy-tuloy si VP Sara hanggang 2028, siya na yung pinakamalaki yung posibilidad na susunod na presidente at hindi si Martin Romualdez na may pangarap na maging presidente na umaasa na siya yung i-endorse ni Bongbong Marcos sa 2028. At kung hindi man lang matuloy yung 2028, halimbawa yung kasi may sinusulong nun din na diba, charter change. What if na matuloy yun? So, si Martin Romualdez pa rin yung yung gusto nilang ilagay bilang prime minister. So ito na lang yung pinaka last chance or last option ni Speaker Romualdez kung sakasakaling hindi nila mapapatanggal sa pwesto si VP Sara. Malamang ipipilit nila yung charter change. Parang nang sa ganun, i-appoint na lang daw si Martin Romualdez bilang prime minister na magpapatakbo ng ating gobyerno. So ganyan na sila ngayon maglaro ng sitwasyon. Kung sakaling hindi nila kayanin na mapa-impeach si VP Sara, so dadaan nila sa charter change. So dahil nga dito sa percentage na to sa trust rating, so mas sila ngayon dito, mas aligaga ngayon sila rito na kumbaga paano pa nila sisiraan si Vice President Sara Duterte kung nagtitiwala pa rin or mas marami pa rin yung nagtitiwalang taong bayan sa Vice President kaysa sa presidente natin. So, di ba, isip-isip tayo, bakit ganun? Mas pinagkakatiwalaan pa yung Vice President kaysa kay Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, mas marami naniniwala sa mga Duterte. Tulad na sinabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos is a weak leader. Na which is talagang nararamdaman naman ng taong bayan na talagang ang presidente natin mahina. Maraming, kumbaga, mas nakikinig pa si Bongbong Marcos sa mga bumubulong-bulong lang sa kanya. So, andyan yung DPWH. Ito, paulit-ulit ko sinasabi rin to. Yung DPWH nga nagbigay ng maling report na 5,500 project na natapos, which is totoo naman. Pero nagmukhang tanga doon yung presidente dahil nung biglang bumaha, yung pinagmalaki nilang 5,500 na flood control project, nabuko. Na wala naman palang master plan. Kumbaga ito yung maliliit na proyekto lang na ginagastusan ng 1 billion pesos a day ng DPWH. So, imbis na kastiguhin niya yung DPWH, ipinagtanggol pa. Ang sabi, hindi na raw kasi akma yung ginawang flood control project ng DPWH kasi nga daw dahil sa climate change. So dahil doon sa climate change, gumawa ng panibagong batas para masuportahan yung pagtanggol. So naglagay sila ng waste and energy bill na susuporta sa flood control project ng DPWH. So it means another budget na naman po ang ibibigay sa DPWH dun sa 900 billion pesos na ibinigay ng Kongreso na budget, posible pa madagdagan yun dahil dun sa batas na ginawa ni Bongbong Marcos na waste and energy bill na tutulong sa flood control project. So, paano pa maniniwala ang taong bayan kung doon nga lang sa simpleng pagkontrol sa baha, hindi na nagawa ng paraan ni Bongbong Marcos, ano pa yung rating o trust rating na makukuha niya. Samantalang si VP Sara, nakikita nila na nagtatrabaho at naididependa man niya yung kanyang mga issue na kinakasangkutan niya. So mas nagtitiwala ngayon yung taong bayan sa kanya. So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.